Hello and Happy New Year po sa inyong lahat. So, this video ay para po sa naghahanap ng farm area na gusto ninyong tamnan or ah, usually for farming naman talaga may papakita ako sa inyo dito sa Cavite. Very good deal. Actually, for farming, guys, ito yung pinaka-affordable and pinaka-good deal na ma-offer ko sa inyo. Not because pangit siya. Actually, para sa akin, maganda siya. Magandang potential niya for resale and for farming maganda also. I'm gonna play this video para po makita ninyo. Iusugan muna natin to para ma-play natin. Yan, play. Okay. So, ito yung property. This is located in Barangay Palangge, Naik, Cavite. Located along Naik Indang Road. Ito yung Naik Indang Road ha. And then, ang pangalan ng ating subdivision ay Mango Orchard Residential and Farm Estate. So, may residential area siya and meron also siyang farm area. Ang binibenta natin nasa farm area. This subdivision, guys, is developed by Phil Estate. But yung property na ito, binenta na po ng Phil Estate to Mega World. And nagbebenta na po ang Mega World nito ngayon under its subsidiary na JP, which means the Global Estate Properties Inc. So, ito yung gate niya, ito yung kalsada, right? Ito yung gate. Tingnan nyo yung pointer ng mouse ko ha. Ito yung gate niya. This gate has a 24/7 security guard, which is a bonus, right? Para po sa inyo. And this area, ito yung residential area na binibenta ngayon ng Mega World. 150 square meters is nasa 1.9 million something. So, I have my calculator here. I-compute natin. 1.9 million something pero i-round off ko na lang. Divided by 150, nasa 12,000 something siya. Mataas, right? Of course, mataas because this is Mega World. Pag sinabing Mega World, maganda yan. Dahil Mega World kung alam nyo yung, kung may info kayo about Mega World. Alam nyo ba, yung ating lote na binibenta dito nasa 2,000 to 4,000 per square meter lang. Hindi dito sa residential area, nasa likod. Nasa farm area tayo. And ang reason kaya po mura yung ating farm area sa ngayon kasi wala siyang linya ng tubig at kuryente. So, it's off-grid. So, para po magkalinya kayo ng kuryente, gumamit kayo ng solar. At para magkatubig kayo ay gumamit kayo ng ng poso. So, maraming bahay sa paligid, Marami. Mamaya makikita nyo yung mga mangga sa likod. Ang orchard, ang meaning po niyan ay plantation. Kaya itong lugar na ito, napakaraming mangga. During mango season, manghingi ka lang siguro ng mangga dyan sa likod. Ang kagandahan kasi sa subdivision na ito, pag dito kayo bumili ng lote, unang-una is accessible siya. Paglabas mo, highway, di ba? Simentado lahat ng kalsada po dito. Lahat po ay may titulo kaya meron kayong sense of security. So, ang Mega World, mga kaibigan, nagbenta lamang po sila this year dito sa residential area. Kaya though walang linya ng tubig at kuryente dito sa farm area, ito yung farm area na yung napakaraming mangga. Yan puro mangga. Kaya hindi nyo maklaro yung yung semento na kalsada kasi ang daming mangga. Kaya this year lang nagbenta yung Mega World, mapoproject nyo na few years from now ay susunod na rin na ma-develop yung likod, yung farm area. Kasi sa ngayon, unti-unti na yung mga lot owners ang papagawa ng farmhouses doon So, meron tayo doong pinakamababa natin na hawak doon ay 140 square meters for 2.2 million. And then, meron tayong iba-iba ang presyo natin pero ang range natin nasa mga 2,000 something to 4,000 per square meter na hawak natin dyan. So, nasa mga 2 million something pataas yung ma-offer natin dito. Marami akong hawak dito, more than 5. Kaya kung interesado kayo dito, chat nyo po ako para ma-share ko sa inyo yung details.
Yan o, sementado lahat. Ako kasi ay probinsyana ako eh. 'Pag sinabi kasing farm, normal na sa probinsya yung off-grid eh, yung walang um, linya ng tubig at kuryente. Yun ang usual kasi na farm na mura eh. 'Pag mga kumpleto, usually medyo mas mataas talaga ang presyo. 'Pag may nagsabi sa akin na mahal yung 2,000 to 3,000 for example per square meter sa Cavite, nako, hindi kayo familiar sa Cavite. Kasi ako po kasi ay 2019 pa ako humawak ng mga property sa Cavite. But ano I'm referring to mga ah, mga subdivisions na mga properties. Hindi ako masyadong humahawak kasi ng hindi subdivision eh. Kasi I'm handling some developers before. Ito naman, resale from owners ang meron tayo dito. Kasi kapag dito kasi tayo nagbebenta, ang gusto ko pong advantage ninyo ay yun bang may hawak kayong titulo. Hindi kayo mag-worry. At saka pag maulan, hindi maputik. Hindi maputik dito kasi sementado kalsada eh. And hindi basta-basta napapasukan to ng mga squatter kasi meron pong guard 24/7 sa gate which is provided by Mega World. And dahil nga this year lang nagbenta yung Mega World, it's possible na 5 years from now, marami ng mga malalaking bahay dito and tataas yung value nyo. Alam nyo, pag mayroon ng linya ng tubig at kuryente sa farm area, do you think ang presyo niyan ay 2,000 to 3,000 pa rin? Hindi na. Baka aabot na yan ng 7,000. Kasi yun ang zonal value usually ng mga naik na along the road eh. Ito kasi nga cemented kasi ang kalsada niya. Okay, so yun muna ang sasabihin ko about this property for this video. Pag may mga tanong kayo, comment nga kayo dito. And please also check the first comment of this video. Maglalagay ako ng details ng property. Kung wala sa comment, nasa description nitong video. Pati yung mga inventory na hawak ko dito. Oh, post muna natin to. May ipapakita ako sa inyo ha. Ipapakita ko sa inyo yung kay interview ni Karen Davila kay Jonah. Kasi nakita ko yun, na-inspire ako. Okay, tingnan na, click natin ha. Oh. Panoorin natin ha, short minutes lang. Pero Panoorin natin yung, usog ko nga muna to para ma-check natin kung nasa first ano tayo. Yan. hello everyone, Oh, interview ni Karen Davila to kay Jonah because I am inspired dito sa ginawa ni Jonah. Jonah is a singer dito sa Philippines, ano? And then, tingnan nyo tong farm ni Jonah, i-compared mo dun sa farm na in-offer ko para at least meron kayong idea. Siguro, mag-open-open tayo ng mga ganito para meron tayong inspiration ng pwede ninyong paggayahan. So, play natin. welcome to my YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa bulubunduki ng Tanay Rizal. Eksklusibo pong pinakita sa atin ni Jonah Veray ang kanyang Farm Healing Sanctuary. Hindi lang ito para sa kanya, kundi para sa kanyang mga rescued dog at cats. Ito ang lakbay. Oh, wait lang ha. Pause muna natin. Nakikita nyo ba yung farm ni Jonah? Jonah is a celebrity, right? But nakikita nyo ba yung farm niya? Ang kalsada po niya, papunta dun sa farm niya is rough road. Rough road yung kalsada niya. Sa atin, yung itong ino-offer ko sa inyo, cemented road po lahat. Wala tayong rough road dito. Ito yung advantage ng ino-offer ko sa inyo. But let's tingnan muna natin more yung video ni Karen Davila para mas ma-appreciate natin, ma-compare ba natin at magkaroon tayo ng idea na ito palang ino-offer ni Jana, pwede pala sa ganito. Open pa tayo, mag-play pa tayo. Para kay Jonah. Yan rough road talaga. Ito yung sinasabi ko kanina sa video na kapag umulan at ang binili ninyo ay
hindi cemented road, 'yan magpuputik siya. Challenging 'tong pagpunta sa farm ni Jonah kasi kapag umulan nagiging slippery kapag hindi cemented yung kalsada kasi rough road siya. But I admire Jonah kung ano yung ginawa niya dito sa farm niya. I really admire, I appreciate her kasi meron din akong mga aso. Ginawa niya kasi siyang dog sanctuary, yung kaniyang farm. Okay? Kaya ko rin mag-offer sa inyo ng mga lote na magandang deal pero hindi ko lang sure kung ganito ano ang magiging itsura kasi may mga hawak naman akong malaking cat galing sa bangko, yung mga narimata ng bangko. So, watch pa natin more. Ang ganda. So talagang liblib pero ito ang secret sanctuary ni Jonah. Tayo ang unang makakakita ng kanyang farm. Kumbaga, this is her healing Tama nga, sabi ni Karen Dabla Liblib, this is in Rizal kasi yung video niya eh. Yung farm ni Jonah is in Rizal. Medyo, first time nga ito because si Jonah hindi masyadong nagpo-post so sa social media. Yung kaniyang farm, low-key lang siya. Low-key lang siya na, ano pala siya, dog lover pala siya at ano pala siya. But, tinan mo, ang ganda na nagawa niya. This is off-grid din ha. Wala din tong linya ng kuryente. But, walang linya ng tubig at kuryente. But, tingnan nyo anong ginawa ni Jonas sa farm niya. Kaya meron akong inspiration na pwedeng maipakita sa inyo na pwede nyo rin gawin dun sa mango orchard na ino-offer ko. place, her special place. So narito na tayo sa farm ni Jonah. Asa na ba siya? Hello? Miss Kat! Hello! Hello po! Guys! Welcome! Finally. Welcome to the Libliban. Super liblib talaga. Super liblib. Thank you for inviting us. Kinonfirm ni Jonah na liblib. Alam mo, bilib ako sa kanya talaga. Ang laki ng ginastos niya dito dahil pabundok yung kanyang farm eh. Puwede niyong i-type sa YouTube ito, why Jonah itong ano na 'to, itong video makikita niyo naman kasi hindi natin papanoorin ito ng buo. But bilib ako talaga sa kanya, ang laki ng nagastos niya. Bakit? Yung nagpagawa siya ng farm dito, farmhouse, yung mga kanyang sanctuary, yung paghakot pa lang ng gamit papunta dito, hirap na hirap 'yan, paakyat, rough road. Paakyat malayo sa Kabihasnan. Talagang challenge talaga at malaki ang gastos niya talaga diyan para sa labor, manpower, ang laki. Yung sa mango orchard natin, ang mango orchard kasi is 120 hectare property, ang lawak niya. Kaso cemented road kasi lahat, and then patag, and then paglabas mo 'di ba provincial road siya, ang daming bahay sa paligid, malapit na lang yung hardware niyo diyan. At hindi mahihirapan yung truck ng hardware mag-deliver ng mga graba, mga buhangin, at kung ano pang gamit magpagawa kayo ng farmhouse doon. Nagawa nga ni Jonah dito, sabi niya liblib eh, kinonfirm niya dito, 'di ba, na liblib. Nagawa nga niya eh. Doon pa kaya sa mango orchard, nakita niyo naman sa drone, ang lapit lang niya sa mga kabahayan. Thank Here. you rin po for coming. Wow! It's an honor to have you here My po. gosh, so ito ang secret farm Oo, ni Jonah. How long have you had this? It's been almost 5 years na rin po. Since 5 years. simula po nung pandemic po. Nasaan ba ang farm mo rito? So, ito po yung buong lugar. Okay. Hanggang doon. Hanggang doon po, nakikita yung steel matting. Oo. And kasama rin po itong side na to. Oh, hindi ko na i-continue yung video, but napanood ko na 'tong video na 'to. You can also type it in, YouTube para mapanood niyo also, para meron kayong inspiration. Ano bang itsura ng off-grid? Off-grid, papalagay ka talaga ng, solar diyan. Pero sa amin kasi sa probinsya, for example, ang kapag kasi off-grid ang ginagawa ng mga tao, hindi naman sila nag-i-stay doon usually ng gabi, or kung nag-i-stay lang sila, nag-i-stay man sila, may ginagawa kasi na Petromax, ewan ko lang kung alam niyo ba yung Petromax na na naano ko pa yung wala, kami kasi sa pamilya namin wala kaming malaking farm. Meron kaming maliit na lote, may mga tanim na niyog, may mga tanim na saging, pero hindi ektarya-ektarya ang lote namin sa probinsya. But na ano ko sa ibang mga farmers, kasi marami naman akong kaibigan na may mga farm eh, gumagamit sila ng Petromax, yung iba gumagamit sila ng gas. Gas tapos parang ano, yung lamp na gawa sa gas. At saka yung mga may kaya gagamit ng solar kasi ngayon uso ng solar eh. Before kasi many years ago hindi pa naman uso yung solar. Lately lang kasi uso yung solar eh.
punta tayo dito. Ito So, po yung mas malaking Wala akong ganitong lote sa ngayon na many hectares sa bundok. I'm sure si Jonah binili niya ito sa isang owner talaga siguro na may binibenta sa bandang part na ito ng Rizal. Ako usually yung mga hawak ko po ay mga subdivision. Gaya nito, itong mango orchard na to, this is a subdivision. It's a farm estate. Alam mo, mahirap maganap ng farm estate sa Cavite, ha? Ang pwede mong ipangtapad sa farm estates, kasi ang farm estates, mga lumang subdivision kasi ito, mga 20 years na ganyan, pataas. Pwede mong itapat dyan yung Santa Lucia, ng mga properties Ayala, Philinvest, ganyan. Kasi ngayon, ang mahal na ng presyo ng lote, ngayon alam nyo naman na as time goes by, nagmamahal yung lote. Kaya, itong presyo na 2,000 to 2 to 3,000 per square meter, nako, yun pa yung presyo guys, many years ago. Yan. Ginawa ni Jonah to na Tingnan mo yung ginawa ni Jonah, oh. boss, Huh? hindi lang farmhouse ang itinayo mo, nagtayo ka for the animals. yes. Oo. Primarily po. Tapos bahay na Oo. matutulugan. Ito yung ginawa ito yung ginawa ni Jonah. Meron siyang dog sanctuary dito sa niya, sa farm niya dito sa Rizal. Ang aso na rescue mo. Yan, may rescue dog siya. Okay. So, balikan natin yung asa na ba yung video ko? Ito. Balikan natin to. Ito yung location ng ating subdivision, right? Ito. Yan. Dito tayo sa likod ha, yung may mga kahoy. Yan. Hindi halata yung kalsada kasi nga, farm area kasi siya. Nandyan yung mga mangga kasi ng mga puno. Natatabunan ng puno yung mga kalsada. Nandyan yung area natin. Sementado lahat to. At tingnan mo yung kanina, di ba? Ito. Yan o, mga bahay-bahay na sinasabi ko. Ang daming bahay Kaya pag napakonstruct ka dito, mabilis lang, madali lang. So, yan po yung pinaka-best deal na ma-offer ko sa inyo and also the cheapest na hawak ko na farm lot dito sa Cavite with title. Okay? Titled po lahat ito kasi nga subdivision siya. Lahat ng lote dyan may title na Yan o, cemented yung kalsada. Okay? Malapit sa mga, hindi malayo hindi bundok. Kita nyo naman, patag, di ba? Patag, okay? Hindi po bumabaha dito. And then, malapit siya sa, mga tindahan. Malapit sa school, malapit sa simbahan, malapit sa tindahan. Madali lang sa inyo ang tumira dito. Ang issue lang sa farm area natin, wala po siyang linya ng tubig. Ang reason po niyan, dahil napabayaan po siya dati ng field estate, bago siya binenta sa Mega World, at ang Mega World po, ilang years na nila itong hawak, but this year lang sila nagbenta. Dito sa residential area sila nagbenta. Tingnan mo, ang residential area may linya naman kita mo to, may linya naman sila, di ba? Yan may linya naman sila ng kuryente. For 120 hectares to, sa farm area, yun ang walang linya. And you are lucky kasi ang ating mga owners nagbibenta pa po ng below zonal. 3,000 yung zonal, binibenta nila, wala pang 3,000. Right? Wala pang 3,000 yung pagbenta nila. But expected ko pag once na kasi ang sales ng Mega World talagang yan sila sa marketing Once mabenta nila tong residential area, I'm pretty sure magpapatayo ng mga bahay yung mga bumili dito sa residential area, right? So, pwede nyo nang ayusin yung pagpapakabit ng linya doon. Ang dinig ko kasi, para daw magkabit ang Meralco ng linya doon sa farm area, kailangan nila ng certain number of people na gagamit ng linya na yon para pagawa nila. So, hindi pa na kukurum yata wala kasing homeowners to dahil wala masyado tong nakatira pa sa ngayon So, hindi pa nila yata nakukurum yung number of people na yun But again, pag dadami na yung bahay dito sa residential dahil nagbenta na nga yung Mega World, unti-unti na rin magpapakita yung mga owners doon sa farm area. And I'm pretty sure, guys, pag may linya to ng tubig at kuryente, walang 2 to 3,000 na presyo dito. Magmamahal na ito, kaya magandang investment to para sa inyo. Pag taga Metro Manila kayo, madali lang siyang puntahan.
At 'pag nagpunta kayo dito, hindi kayo magugutom masyado kasi nga malapit kayo sa kabayan, for sure mayroong talipapa or tindahan doon na nagbebenta ng mga puwede ninyong maluto. Okay, so yun muna for this video. I'm very excited na ma-chat niyo ako at, magkaroon kayo ng interest for this property. This is really a good deal para sa akin 'no. Marami akong client na bumili dito. Last year nakabenta ako ng mahigit 10 dito. And hindi pala this year nakabenta ako ng, ah, mahigit i-combine na lang natin. For 2 years nakabenta ako ng mahigit 10 property dito, baka nga umabot ng 15. Gano'n kaganda yung property nito na marami ang bumili. Yung iba pinapataas lang nila yung presyo kasi, 2 years ago, mga marami akong bank foreclosed kasi dito na mas mura, 1,200 per square meter lang, 'di ba? Yung bank foreclosed na yun ang bilis maubos, naubos siya within few months lang, naubos ko yung bank foreclosed na yun. 1,200 per square meter lang kasi, yung iba pinataas lang yung presyo, ire-resale nila, yung iba naman ginamit nila. So kayo din, sa ngayon wala na kasi akong bank foreclosed, ang meron lang ako is resale, 2,000 to 3,000 pesos yung price natin per square meter. And then, it's up to you kung ititengga nyo lang siya and then you wait na magtaas yung presyo or tamnan nyo. But kung sakali ang purpose nyo i-resale nyo, ay tamnan nyo pa rin. Kung hindi kayo wala kayong time magtanim sa ngayon, sabihan niyo ako magtanim diyan. Para mayroon akong magamit na farm kasi maganda siya, malaki, 1,000 square meters, malaki po 'yun. 1,000 square meters for 2 million mahigit lang, ang mura po nun talaga sa Cavite plus may title pa. So again, chat niyo po ako 'pag meron kayong mga tanong. Yung aking phone number, Viber, ilalagay ko dito sa description or sa comment para po ma-contact ninyo ako for this property. Thank you so much.